Amo ito, at ito. Gusto ko lahat ng ito. Mukhang baguhan tong binata. Maghintay ka, magbabayad ka ng aral. Naku! Imperial Green Jade! Malinaw na glass species. Ang maalamat na dugong pula na jade. Diyos ko, 3 sunod-sunod na pagsabog. Napakaganda. Binata, ikaw ang Diyos ng sugal. Ngayon, masaya ako. Sino man ang humalik sa akin, sino man ang humalik sa akin, libre kong ibibigay sa kanya ang isang bato. Tara na. Dito. Ito ba ang magandang babae mula sa paanan ng bundok? Ang ganda naman ito. Halika. Halikan mo dito. Masakit. Kapatid. Hindi. Bakit ka bumaba ng bundok? Kuya, bakit mo ako iniiwasan? At masaya pa rin sa paanan ng bundok. Siyam na yang banal na mata. Nabuo ko na ang huling antas. Chuaner. Dahil nabuo na ang siyam na yang banal na mata, bumaba ka agad ng bundok para hanapin ang anak na babae ng pamilyang Su sa Jiangcheng. Ang kaliwang balikat ng babaeng ito, pangko na hugis puso, ang iyong itinakdang kapareha. 20 taon na ang nakalipas, bilang iyong guro, ibinigay ko sa iyo. Itinakda, pakikipag-ugnayan noong bata. Guro, ang puso ng alagad ay nakatuon sa Dao. Walang balak pumasok sa mundong ito. Bukas na ang iyong banal na mata. Ang enerhiyang Xuan Yang sa iyong katawan ay nagwawala. Kung hindi ka makikipag-isa sa kanyang Xuan Yin espiritual na katawan, pagkakasundo ng Yin at Yang, pagkatapos ng 3 buwan, mawawala ang lahat ng iyong pagsasanay. Mabulag at mamatay, at siya kung wala ang iyong Xuan Yang na pagkakasundo. Gayon din, hindi mabubuhay ng lampas sa 30 taong gulang. Ito ay 200 na pagliligtas ng buhay. Ang kapahamakan sa mundo na dapat daanan ninyong dalawa. Makinig ng may paggalang sa turo ng guro. Ang mundong ito, papasok ako. Nasaan ang kuya ko? Kagalang-galang na guro, pinilit mo ba ulit siyang umalis? Juaner, ito ang kanyang kapahamakan. Hindi mo ito mapipigil. Ako ay pipigil. Walang sino man ang gustong agawin. Ako. Kagalang-galang na guro. Kuya, akin ka. Hindi makatakas. Nakalusot na ako sa kanya. Ang batang babae na kasama ko, malakas ang kanyang kamay. Ang ganda. Mas maganda siya ng 10 beses kaysa sa batang babae. Ikaw, sinadi mo. Hindi, maling akala lang. Nandito ako para iligtas ka. Kung hindi, babagsak ang mukha mo sa hagdan. Bastos ka. Sinadi mong sirain kami. Medyas ng presidente. Diba? Guwardiya. Dali. Ay, miss, araw-araw ba? Alas 10, eksaktong oras ng pagkaantok. Araw-araw, alas 3 ng umaga, eksaktong paggising. Ito ay pagkabalisa sa maliit na siklo ng yin-yang. Ang sanhi, iminumungkahi ang pag-inom ng kalahating baso araw-araw. Maligamgam na tubig na may asin. Paano mo ako alam? Araw-araw, alas, 3, ang pagising. Para sa miss,
na ito. Pangmatagalan na maling pag-upo, nagresulta sa hindi pantay na mga balikat. Ikaw dapat. Pangmatagalan na paggamit ng kanang kamay sa mouse. Ang ugali ng pagsuporta ng kaliwang kamay sa baba. Ang sanhi. At ang monthly period mo kapag ang matinding sakit ng iyong lower abdomen parang nahulog sa yelo. Ang lace underwear na suot mo, maganda nga. Pero ang steel wire ay nakakapit. Ang iyong jongtan acupoint na nakakaapekto sa daloy ng ki at dugo. Iminumungkahi ang pagpalit sa walang steel wire, soft support style. Ang sukat ay 75C. Manyakis ka. Ako. Alam mo pa ang sukat ng underwear ko. Para sa akin, manyakis stalker ka. Xiaoyan, tumawag ng pulis. Tumawag ng pulis. Dapat tumawag ng pulis. Talagang manyakis na matagal na nag-stalk. Kung manyakis ako, bakit ko gagawin? Sa kalye. Kung ganun, direkta ako. Ano ang ginagawa mo? Ito ay busy lugar. Direkta. Manyakis. Pinilit mo akong halikan. Ako. Sinagip ko lang ang buhay mo. Sagip. Hoy! Ano ba yan? Puso na marka. Oy. Ano ba? Puso na marka. So, ang pangalan mo? Ikaw ang hinahanap ng master ko. Ikaw ang hinahanap niya. Tinitignan mo pa. Bastos ka. Ireklamo kita. Paparusahan kita. Xiaoyan. Sandali lang. Hayaan mong ipaliwanag ko. May kasunduan tayo sa pagpapakasal. Kasunduan sa pagpapakasal? Ang dahilan mo para makipag-usap. Nakakarinig ako ng 800 beses sa isang araw. Wala ka bang mas bago? Na mata? Mayroon din ako ng puso na marka. Ito ay 20 taon na ang nakalipas na pinagkasunduan ng master ko para sa atin. Kasunduan sa pagpapakasal. Tayo ay pinagtagpo ng tadhana. Ayos. Nag-imbestiga ka hanggang dito. Nagpeki ka pa ng parehong marka. Grabe na ang sakit mo. Hoy, bitawan mo ako. Ano ba? Naniniwala ka ba, Xiaoyan? Xiaoyan, bitawan mo ako. Hindi ko pakikinggan. Saan mo nalaman ang marka sa katawan ko? Ano man ang dahilan mo, Xiaoyan? Tumawag sa pulis. Agad paparusahan ko siya. Gusto ko siyang makulong habang buhay. Oy. Kumusta? 110 ba? Sa intersection ng Financial Street. May tao sa kalye. Nag-follow din sa presidente namin. Lolo, ano ba? Abala ako. Ching Xue, nagkita ka ba ng isang binata na may puso sa kanang balikat? Paano mo nalaman? Sige, sabihin ko sa'yo. Siya ay 20 taon na ang nakalipas na pinagkasunduan ko para sa'yo. Dalhin mo siya para magpakasal. Nasa peligro ang buhay niya. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Kasunduan sa pagpapakasal? Lolo, siya ay manyakis. Hiniwa niya ang stockings ko. Pinilit niya rin akong halikan. Ching Xue, kung hindi mo siya dadalhin, aalisin ko ang tubo ngayon. Lolo? Sige, dadalhin ko. Ikaw, sumama ka sa bahay. Hoy, miss. So hindi talaga ako. Tumahimik. Bossu, yung sa 110. Bawiin na. Saan ako uupo? Sa trunk. Ito pa ang consummation ng kasal? Muntik na akong mapatay. Alam mo na ang gusto ni Lolo. 20 taon na ang nakalipas, iniligtas ako ng iyong master. Ang utang na loob na iyon, kinikilala ng pamilyang Su. Pero maraming paraan para magbayad ng utang na loob. Kung pera ang gusto mo, bibigyan kita ng bangkong card na may 8 digit. Kung karera ang gusto mo, pumili ka ng posisyon sa Su Group. Kung bahay o kotse ang gusto mo, pumili ka lang. Hindi ko kailangan ang mga iyan. Pero ang pakikipag-asawa, imposible. Sa diksyonaryo ni Su Qingxue, wala ang salitang pakikipag-asawa. Ang Su Group, ang lahat sa akin. Miss Su, sa totoo lang, hindi ko rin naman gustong magpakasal. Mabuti naman. Simula ngayon,
Dito ka titira sa kwarto ng katulong. Pero huwag kang magkamali. Pinatira kita dito para mapanatag si Lolo. 3 ang stent sa puso niya. Hindi pwedeng ma-stress. Oo nga pala. Ang second floor ay pribadong lugar ko. Bawal pumasok. Ito ang kwarto ng katulong. Dito ka titira. May mag-aasikaso ng pagkain mo, pero huwag kang umasa na kakain tayo ng magkasama. Mas mabuti kung hindi tayo magkakagulo. Ay, Master! Master! Ito ba'y pagliligtas mo sa pamilyang Su? Para sa akin, utang mo sa kanila ang buhay mo. Mag-aalsa na naman ang yang energy ko. Tubig. 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 Ye Chuan, manya ka. Lumabas ka. Lumabas ka ngayon din. Narinig mo ba? Ye Chuan, lumabas ka. Hehe. Ang ganda-ganda mo? Manyak ka. Ginagabihan mo akong nanonood habang naliligo tapos pumasok ka pa ng pwersahan. Anong ginagawa mo? Oo, pasensya na. Nagwala ang mga mata ko kanina. Nagwala? Ang dahilan mo. Magandang rason talaga. Pwede pa bang mas malala? May energy sa mga mata ko. Sasabog ito. Muntik na kong mabutas ang kwarto. Kaya nawalan ako ng kontrol. Tingnan mo. May dugo. Ang dugo mo. Paano ito nanggaling? Ang backlash ng Juyang Shenyan. Kung sa loob ng 3 buwan, hindi ko mahanap ang taong nakalaan para sa akin. Magbalance. Ang energy sa mga mata ko. Mawawalan ng kontrol. Gagawin akong bulag. Mabubuhay ako hanggang sa masunog ang mga mata ko. Sinabi ba ng lolo ang mga kakaibang bagay? Totoong lahat. Hehe. Pero ang katawan mo medyo maganda pa. Sayang, naisip ko pa ng mabuti. Nagmalasakit ako sa iyo. Walang hiya. Yechuan, pumunta ka sa sushi group bukas. Linisin ang buong building. Basura. Linisin ng malinis. Oo nga. Wala kang sahod. Hindi ko ipinaalam sa pulis para ipasok ka. Ayos na. Bumilis ka at umalis. Lumabas. Umalis? Shizun. Sigurado ka? Siya ba ang kasama na hinahanap mo para sa akin? Tagapamahala, Su? Mr. Ye, talagang
inilagay sa Departamento ng Paglilinis. Ano pa? Ilagay siya sa opisina ng Vice President. Pero siya ay ang lolo, ang pinili na mapapangasawa ang ganitong paggawa. Hindi ba medyo? Xiaoyan, tandaan mo. Mga lalaki, hindi kasing importante ng career. Kahit papaano, ang pera. Hindi sa hating gabi, pumunta sa banyo para tignan kang naliligo. Sa mga lalaki, either gusto ang pera mo, or gusto ang katawan mo, or like Ye Chuan, gusto ang dalawa, at gumawa ng mga kasinungalingang mistikal. Naiintindihan ko, tagapamahala Su. Su. At ikaw, sa umaga, secretly nag-search. Anong sakit ang Juyang Shenyan? Paano ito gamutin? Malinaw na concerned. Kumusta? Tagapamahala Su, mag-ingat! Xiaoyan, ano? Hindi alam. Security Department, nagsalita ng kalahati. Ang telepono ay natapos. Sushi, nagpalaki ng mga walang silbi na kayo? Hindi rin effective. Mukhang Ching Shui talagang kailangan. Mas malakas na lalaki para protektahan siya. Xing Shui ang pagsasama natin. Ang siyang perpektong pagtutugma para sa buong Jiangcheng. Maganda ka, may kakayahan ako. Ikaw ang magpapanatili. Ako ang magpapalawak. Ang anak nating magiging tiyak na magiging hari ng lungsod na ito. Guwapo. Perpekto. Ang lupain sa silangan ng lungsod, bago matapos ang araw na ito, kailangang ibigay agad, naiintindihan mo ba? At saka, Chingchue, sa napakahalagang araw na ito, abala ka pa rin sa maliliit na bagay na ito. Zhao Tianxiong, sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok ng ganyan? Ang pagpunta ko ngayon ay para sa iyo at sa buong pamilya Su, isang pagkakataon na umabot sa rurok. Pakasalan mo ako. Kapag nag-merge ang aming mga pamilyang Zhao at Su, ang buong Jiangcheng ay magiging atin. Kagalang-galang na Ginoong Zhao, dalhin mo ang iyong mga tao, umalis ka. Huwag kang magalit ng ganyan. Bakit hindi mo tingnan sa labas? Ang pinakamalakas na mga tauhan ng pamilya Su, ilang mga guard, ngayon ay nakahiga na sa ibaba. Zhao Tianxiong. Bitawan mo siya. Huwag kang kabahan. Gusto ko lang malaman ng maliit na assistant mo kung sino ang may hawak ng kapangyarihan ngayon. Tawagin mo. Ipatawag mo ang lahat ng kayang lumaban sa kumpanya nyo at dalhin dito. Guard, Dali, guard. Naririnig mo ba? Ngayon, walang makakapagligtas sa inyo. Ching Shui, ang iyong pamilya Su, tulad ng mga bodyguard na iyon, malakas sa labas ngunit mahina sa loob, madaling masira. Ako lamang ang makakapagbigay ng tunay na proteksyon sa iyo. Ngayong araw, sumang-ayon ka ng maayos at maging Zhao ng Marangya. O kaya, gagawin kong bangkarote ang pamilya Su sa loob ng 1 linggo at hihingi ka ng tawad sa akin na maging gengeng, Zhao. Mahigit 30 palapag. Napakalaki ng kumpanya mo. Hayaan mo akong tingnan ano ginagawa ng babae. Hindi maganda. Xing Shui, huwag kang matigas. Akala mo puro ako lang away? Ang lupain sa East City, nag-invest kayo ng 3 billion. Jiangcheng Bank matagal na kaibigan ng pamilya Zhao. Isang tawag lang, makakapagpahinto ako sa loan approval ng pamilya Su. nagbabanta ka sa akin. Sinasabi ko lang ang katotohanan, kapag naubos ang pera, hindi tatagal ang pamilya Su ng 3 buwan. Biblik. Magbabangkarote kayo. Ang buong buhay ng lolo mo, mawawala. Sa panahong iyon, hindi ka na ang magandang Mrs. Su, isa kang asong walang bahay. Mrs. Zhao magiging pangalawang asawa.
Walang hiya ka. President Su bitawan ang President Su. Lalaban ako sa iyo. Hindi mo kaya. Itali siya. Siguraduhing sarado ang bibig. Oo nga. Pagkatapos, hayaan siyang manood. Qingxue, 3 taon ko na sinusuyod ka. Ayaw mo pa. Ngayon, ito ang ating kasalan. Video. Pagkatapos ng kasal, ipapadala ang video sa lolo. Tapos na ang lahat. Hindi na makakatanggi ang pamilya Su. Gagawin mo, Zhao Tianxiong. Ito ay illegal. Nakakatawa ang sinasabi mo. Sa Jiangcheng ang pamilya Zhao ang batas. Dito, sa opisina. Ito ang ating silid. Tumawag ka. Tingnan mo kung sino pa ang makakapunta para iligtas ka. Pasensya na po sa inyo. Buong 30th floor, nalinis na namin. Ang kulang lang ay mga basura sa opisina ni General Su. Ang kulang lang ay mga basura sa opisina ni General Su. Ang kulang lang ay mga basura sa opisina ni General Su. Ang kulang lang ay mga basura sa opisina ni General Su. Hahaha. Ganito na ba ang kalagayan ng Su Group? Ganito na ba ang kalagayan ng Su Group? Kailangan ng tagalinis ng basura para magpasikat? Hindi yung para magpasikat. Ako, isang janitor. Ako, isang janitor. Responsibilidad kong alagaan ang imahe ng gusali. Hindi ba? Tingnan mo. Mga basura. Gusto ninyong umalis ng kusa o ako ang magpapaalis? Sinong sinasabi mong basura? Sino ang sinasabi mong basura? Gusto mo bang mamatay? Sino ang sumagot? Yun ang sinasabi ko. Putulin ang mga paa niya. Alisin ang dila niya. Sino ka talaga? Hinahamon mo ang mga Zhao? Narinig ko na gusto mong magpakasal, di ba? Halika. Lilinisin ko para sa'yo. Ano ang ginagawa mo? Ang suit na to. Custom made, 2 million pesos. Ay! Ibalik mo sa akin. Yan ay jade na suot ni Emperor Qianlong. Ang halaga ay 10 milyon. Tunay nga. Jade na suot ni Emperor Qianlong. Ginoong Zhao, pwede kang magsinungaling sa iba, wag lang sa sarili mo. Ako, ang aking jade ni Emperor Qianlong. Isa lang yan sa buong mundo. Matigas tulad ng diamond. Ang iyong jade ay resin ng modernong panahon na hinalo sa pulbos ng bato. Sa mga sidewalk vendor, sobrang mahal pa ang 80 pesos. Isang ginoong Zhao, nagdadala ng peke, hindi ka nahihiya. Mabuti. Isang tagalinis ng CR, naglakas loob pang manghamon sa akin. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo sa Jiangcheng. Ang mang-api sa aming pamilyang Zhao ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Hoy, Amo Wang. Yung 7 collaborative project sa silangang bahagi ng lungsod, agad-agad na itigil ang pakikipagtulungan sa Su Group. Doble ang babayaran ng pamilya ko sa penalty. Naiintindihan ko, Young Master Zhao. Aayusin ko sa loob ng 3 minuto. Anong proyekto? Iyon ang aming core project na pinondohan ng Su Group ng 700 milyon. 7 partner ang responsable sa construction materials at investment. Kung titigil, ganap na babagsak ang proyekto. Zhao Tianxiong, ito ay malisyosong pag-atake sa negosyo. Maaari kitang idemanda. Idemanda mo ako? Sige, subukan mo. Sa isang tawag ko lang ngayon, tingnan natin kung aling korte sa Jiangcheng ang maglalakas loob na tumanggap ng kaso ng pamilya Su. Ano? Umalis na si Amo Wang. Hindi na rin mag-invest si Amo Lee. Wala na, Amo Su. Lahat ng 7 partner ay nag-withdraw na ng pondo. Pinutol nila ang kontrata ng mag-isa. Ganap nang nabagsak ang proyekto. Ngayon naiintindihan mo na, Qingxue. Dito sa Jiangcheng, kung sino ang gusto naming mabuhay ng pamilya Zhao, siya lang ang mabubuhay. Ang pakasalan ako ang tanging paraan mo.
Kung hindi, sa oras na ito bukas, ang stock price ng Su Group ay babagsak ng kalahati. Makalipas ang 3 araw, darating ang bangko para i-seize ang mga assets. Sa loob ng isang linggo, ang 3 henerasyon ng pundasyon ng pamilya Su ay siguradong mawawasak ng tuluyan. Zhao Tianxiong, walang hiya at nakakadiri kang tao. Makinig ka, Ching Xue. Ngayong gabi, sa presidential suite ng Century Hotel, hihintayin kita. Tingnan mong mabuti. Kahit na maghanap ako ng janitor bilang asawa, hindi kita pakakasalan, basura ka. Dali, dalhin mo ang maduming pera mo at ang mga pananakot mo at umalis ka. Ching Xue, ang tigas niyang mukha mo, ang tapang mo. Makinig kayo. Putulin ang lahat ng supply ng raw materials sa Su Group, pati na ang mga minahan. Jade raw stones, metal parts. Gusto kong patigilin ang kanilang factory bukas. Ang mga kalakal sa warehouse, kahit isa, wag nang umasang mai-export. Opo, Yang Master Wang. Ginoong Su, mga supplier ng jade at mga piyesa ng factory, tumigil na sa pakikipagtulungan. Ching Xue, kung magmamakaawa ka ngayon, may pag-asa pa. Kung hindi, pag sumikat ang araw, bukas. Ang Su Corporation ay magiging ang pinakamalaking katatawanan sa negosyo ng Jiangcheng. Tapos na? Isang janitor lang nagpapanggap na malaki. Kapag bumagsak ang Su Corporation, wala kang makukuhang pagkain kahit magpalimos. Basag. Basag. Tapos, Aray, nag-aarte pa ng pagmamagic. Alam mo ba ang halaga ng mga mina ng Jiao sa ibang bansa? Isa kang tagalinis ng CR. Ano alam mo? 3 mina. Binigyan kita ng isa. Sabihin mong mabait ako, pare. Sino? May problema, Ginoo, sa minahan sa Africa. Malaking bahagi ay gumuho. Nawala ang pangunahing mina ng diamante. May balita rin sa Myanmar. May hindi malamang pagsabog sa mina ng jade. Nasira ang 2 pangunahing mina. Ang direktang inaasahang pagkalugi ay higit sa 70 bilyon. Paano nangyari ito? Paano sabay-sabay na nagkaproblema? Tama. Ano ang nangyari sa mina ng tanso sa South America? Ang mina ng tanso sa South America ay safe sa ngayon. Zhao Xiaoye. Zhao Gongzi. Sino sa atin ang dapat magpalimos ngayon? Nagkataon lang. Sviat, swerte talaga. Tagalinis ng CR. Inaamin ko, hindi ko inasahan ang kakayahan mo. Sviat. Sviat rin ako. Ganito, Ching Xue. Pagkatapos ng 3 araw, Jiangcheng Exhibition Center, magkakaroon ng isang top-class hosting banquet. Handa ka bang dalhin ang kasintahan mong nakahalikan? Makipagsabong sa akin? Ano ang sabong? Sabong ng bato. Ang rules, simple lang. 2 kayo, ako lang. 2 kayo, ako lang. Kung manalo kayo, lahat ng supplier na pinutol ko noon, ibabalik lahat. Magkontrata ng 10-year deal. Ako, Zhao Tianxiong, mula ngayon, aalis sa Jiangcheng Business World. Kung ako ang manalo, Su King Xue ay pakakasal sa akin. Ikaw, dadalhin sa Africa para pakain sa crocodile. Suzong, huwag mong payagan siya. Zhao Tianxiong, mandurugas ka. Sino sa buong Jiang Province ang hindi alam? 16 years old ka lang nang naglaro sa Asian Stone Gambling Arena. Nakabuo ng reputasyon. Tinawag na Jiang Province Stone King. Ye Chuan, may basics ng stone gambling, hindi niya alam. Ito, pinipilit mo siyang mamatay. Hindi ito fair. Ito ay hidwaan sa pagitan natin. Walang kinalaman siya. Ngayon, may kinalaman siya. Siya ang sumira sa 80 billion ko, ugat ng mineral ko noon. Dapat naisip niya. Gagamitin ko ang pinakamahalaga sa kanya para bayaran. Hindi mo ba siya protektahan? Kaya ikakabit ko kayong 2. Either, dalhin mo siya at manakaw lahat sa akin. Or, titigan mo ako habang kinukuha ko ang
Su Ching Shue. At ikaw mismo, maging pagkain ng crocodile. Talagang gusto mong makipagsabong sa akin? Sa basag na bato na yan? Ano? Natakot? Natakot? Ngayon, dumaan ka sa ilalim ng hita ko. Pagkatapos ng 3 araw, see you sa hapunan. Sa zoo, ang top 10 na mga master appraiser, 7 sa kanila ay nilagdaan na ng eksklusibong kontrata ng pamilya Zhao. Ang natitirang 3 ay bigla na lang nagbakasyon sa Amerika. Hindi na makabalik. Ginagawa ni Zhao Tianxiong. Naharangan ang lahat ng daan ko. Huwag kang mag-alala. Kain tayo ng merienda. Naghahanap ako ng makakapagligtas sa atin. Bukas na ang Gambling Stone Convention. Huling gabi na ito. Si Zhao Tianxiong ay nakakuha ng top 7. Pero tayo? Wala man lang tayong consultant. Anong consultant ang hinahanap mo? Nandito na ako, di ba? Ye Chuan, ni hindi mo nga alam ang pagkakaiba ng waterhead at color root, di ba? Kung maganda ang bato o hindi, malalaman ko agad sa isang tingin. Huwag mong isipin na dahil minsan mo akong iniligtas, ay pwede ka nang magpanggap na eksperto. Sige. Pero sabihin ko sa'yo, ang ganda talaga ng librong ito. Mas maaasahan pa kaysa sa ibang tao. Ginoong Ye, si Zhao Tianxiong, pagdating sa Gambling Stone, napakagaling niya. Noong 16 anyos pa lang siya ay, Tama na. Alam ko na. Sa totoo lang, wala na kayong mahahanap na tao ngayon. Bakit di nyo na lang ako isama? Baka sakaling swertehin tayo. Sige, subukan na lang natin ang imposible. Xiaoyan, samahan mo siya bumili ng damit na maayos. Gamitin mo ang card ko. CJ, President. Mga kasama, ipakilala ko sa inyo. Si Mr. Yi, isang napakahalagang tao. Kahapon lang, siya ay nasa Su Group. Siya lang ang naglinis ng buong 38th-floor building bawat tile. Mula janitor hanggang sa art consultant ni President Su, ang bilis ng pag-angat niya, parang miracle sa Jiangcheng. Tagalinis ng CR. Nabaliw na ba si Su Qingxue? Wala na talagang tao sa Su. Mr. Ye, iyon ay pagsubok sa mababang posisyon. Mr. Ye, balita ko, wala kang alam sa pagtaya sa bato. Sakto, ang pamilyang Chow ay 3 henerasyon, nangangalakal ng jade at alahas. Ako mismo hindi gaanong magaling. Noong 16 years old ako sa Myanmar Public Market, nakakuha ako ng glass type. Marami sa mga nandito nakita ang hiniwa ko na Emperor Green. Ang pagpusta sa bato ay nakasalalay sa mata, sa karanasan, sa akumulasyon ng ilang henerasyon ng pamilya, hindi sa walis o panglinis. Dahil sa paggalang kay Amosu, kung magpapatalo ka ngayon, maaari kong hayaan kang mabuhay. Hayaan kang mabuhay. Tapos ka na? Ang kompetensya ay para lang malaman kung sino ang mananalo. Nagpapakitang gilas ka pa? Binigyan ng pagkakataon ay hindi pinahalagahan. Gusto kong makita mo habang nakaluhod kung paano ako mananalo ngayong gabi. Kung paano ako makukuha ng Qingxue. Ginoong Zhao, huwag mong sabihin ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. Ginoong Ye, ako ay pusta sa iyo. Miss Nasha, ang anak ng pinakamalaking minahan sa Russia. Talagang gusto mong kalabanin ng pamilya Zhao para lang sa isang tagalinis? Ginoong Ye, paano mo kilala kahit ang miss na siya? Kilala mo? Talagang magiging maasim ang sitwasyon. Kung gusto mo, magpakasal ka sa Russia. Qingxue, sa unang laro, kahit gaano kamahal ang mabubuksan, ibigay ko sa iyo bilang regalo sa unang pagkikita. Ang 8 milyon na ito
Jaded na may ice species at floating flower. Malinis ang kalidad. Ang floating flower ay buhay na buhay. Presyo sa merkado, 30 milyon. Xing Shue, ito ang tunay na pagtaya sa bato. Hindi tulad ng ilan na buong buhay, ay hindi makakakuha ng ganitong kalidad. Ginoong Su, si Ginoong Ye ay talagang matatalo. Ayaw ko? 800 piso, di ba? Ito na. Ginoong Su, ang iyong tagapayo sa pagtatasa ng kayamanan at nobyo. Talagang matipid at maayos sa bahay. Ito ay hapunan ng pagtaya sa bato. Hindi ito istasyon ng pag-recycle ng basura. Ye Chuan, gusto mo ba talaga na matalo ako? Kasi kapag natalo, ikaw ang magpapakasal sa kanya. Hindi ako ang magpapakasal sa kanya. Xiaoyan, nakikita mo ba? Ang mga sinasabi ng mga lalaki, huwag mong paniwalaan. Sandali, ako na ang maglutas. Buong berdeng Imperial Green. Napakalinaw ng tubig, walang kahit anong impurities o cracks. Ang kulay at ang kalinisan nito. Hindi bababa sa 50 milyon. At mahal ito pero bihira sa merkado. Mr. Ye. Sinabi ko na, naniniwala ako sa iyo. Basta gusto mo lang. Ang lahat ng minahan sa Russia ay para sa iyo. Miss Nasha, mag-ingat sa iyong mga salita at kilos. Siya ang aking fiancé. President Su, ilang araw lang ang nakalipas. Sinabi mo pa na ang kasunduang pagpapakasal ay feudalistic rubbish. Hindi mo pa nga ito kinikilala. Napirmahan ito 20 taon na ang nakalipas. Nakasulat sa puting papel, personal na pinirmahan ng lolo ko. Hindi pa naman pwedeng magpakita ng interes ang iba. Para magpakita ng interes. Oh. Fiancé. Haha, Mr. Ye. Mukhang may kontrobersya sa pagmamayari mo. Ayos. Parang binuhusan ng suka ang garapon. President Su, nagpahayag siya mismo ng kasunduang pagpapakasal. Nagmamahal na ba siya? Medyo interesante. Unang round lang. Hindi maganda ang swerte. Pero ang pagtaya sa bato ay hindi nakadepende sa swerte. Susunod, ipakilala ko ang aking guro, ang top-ranked Stone King sa Asian Stone Gambling Circle, Master Wu Liang. Binata, isang beses lang na swerte, sapat na yon. Wuliang. Ang tunay na hari ng bato sa Asia. 20 taon, hindi pa natalo. Ang kanyang espesyalidad ay Tama, ang susunod ay ikalawang round. Paghanap ng kayamanan sa dagat ng tinta. Ilagay ang tinta. Ginoong Su, Ginoong Ye, ito ang eksklusibong pamamaraan ni Wu Liang, ang hari ng bato. Sariwang hinahalo ang tinta, kayang lubusang harangan ang liwanag, at maraming instrumento sa pagtuklas. Sa buong mundo, siya lang ang kayang tumuklas ng bato gamit ang pandama at pandinig. Paghanap ng kayamanan sa dagat ng tinta. Nakita ko yan isang beses sa Russia, isang demonstrasyon. Parang mahi ka na. Kaliwa, pangatlo. Gitna, pampito. Kanang ibaba, pangalawa. Ang unang piraso. Mataas na yelong jade na may asul na disenyo. Ang ikalawang piraso jade na tulad ng salamin, malinaw na tubig na base. ang ikatlong piraso jade na tulad ng salamin, may kulay ng tagsibol. Binata,
Ikaw naman, hayaan mong makita ko ang iyong kakayahan sa pagtingin sa dagat ng tinta. Sapat pa ba? Nakita mo na ba, Ye Chuan? Ito ang tunay na lakas. Sa harap ng ganap na memorya, itong malas na swerte. Walang halaga. Sumuko ka na ngayon. May oras pa. Kung hindi tumalon ka sa pool ng tinta, maglangoy ka na lang. Ha ha ha. Aminin natin ang pagkatalo sa laban na ito. Wala namang problema. Una ang kaligtasan. Narinig ko na ang tinta na ito ay nakakasira. Huwag mong saktan ang iyong mga mata. Huwag kang magpumilit. Ang kasanayang ito sa paghahanap ng kayamanan sa dagat ng tinta. Wu Liang, nagsanay ng hindi bababa sa 50 taon. Hindi kailangang sumunod sa mga patakaran ng iba. Magsumikap ng husto. Binata, may hangganan ang pagtaya sa bato. Ang buhay ay hindi kayang tantahan ng pera. Umurong ng isang hakbang, hindi nakakahiya. Sa kaliwa sa taas, 5. Sa gitna, 3. Sa kanan sa ibaba, 9. Nagpapakita lang ng misteryo. Ang unang piraso, buong berde. Berde na apple. Klase ng ice. Ang ikalawang piraso, lila. Berde na lumilipad. Klase ng ice na malagkit. Ang ikatlong piraso, klase ng glass, berde na emperador. Ah. Kumpara sa piraso ng hari ng bato sa unang round. Mas purong mas maliwanag. Ang kabuuang halaga ng 3 piraso, higit sa 70 milyon. Kung pag-uusapan lang ang kalidad, lalo pang mas mahusay kaysa sa hari ng bato. Anong tingin mo? Ang panalo ay dapat lang. Ang cute nila. Interesting. Ang lalaki ay mas lalong interesting. Hindi pwede ito. Baguhan, hindi ka nakabase sa experience. Ito ay isang uri ng mata teknik. Ang aura ay sobrang pareho. Sayang, 3 dekada na ang nakalipas sa rainforest. Ako mismo ay humukay ng taong may katulad na golden eyes, puso. Ang dugo niya ay panghalo sa alak. Napakalakas. Ano ang sinasabi niya? Wu Liang ay nakapatay na ng tao. Pangatlong round, baguhin ang paraan. 1. Hongsu Luanzhen. Ilagay ang mga kulay na bato. Ang mga batong ito. Injected ng glue. Kahit na mga pinagdugtong na peke, isang piraso lang, ang tunay na jade. Simple ang mga rules. Sa loob ng 3 minuto. Pumili ng isang piraso, ang bawat isa, ang may pinakamataas na halaga ng tunay na jade ay mananalo. Ang paraan ng paglaro. Sinusubok ang pinakamahusay na kakayahan ng mata at ang paglaban sa distraction. Mas mahirap pa ito kaysa sa Mohai Stone gambling. Mas mahirap. Sandali. Wow, magandang babae na may ancient style. Ang ganda. May relasyon din ba siya kay Yichuan? Hindi siya nag-iiwan ng feeling sa lahat ng lugar. One Air. Bakit ka nandito? Ay, ang ganda. Nene, basta sumali ka sa amin. Siguradong mananalo tayo. Huwag mo akong hawakan. Ako, si Lin Wan Air. Naghahain ng aplikasyon para sumali sa pangkat ni Zhao Tiangxiong. Ano? Munting dalaga. Ang lakas ng loob mo. Marunong ka ba sa pagpili ng batong mamahalin? Shan Chan Jan Baoling, Lin Wan Air. Shantian Baoling! Ang lahi ng mga tagapagkilala ng kayamanan na nagtago sa loob ng 100 taon. May tagapagmana palang lumitaw sa mundo. Mabuti, binibining Li. Basta matalo mo siya. Malugod naming tinatanggap ang iyong pagsali. Ang buong angkan ng Zhao ay mapapailalim sa iyong utos. Pinili mo siya, hindi ako. Kaya wala akong magagawa kundi piliin ang kalaban mo. Bakit mo ako ginaganito? Yichuan. Sino siya?
Bakit? Shikshong, 5 taong gulang ako nang makilala kita at sumali sa sekta. 18 taon kitang pinagluto ng gamot. Nagsasanay ka. Nasugatan ka sa pagsasanay? Alin sa mga iyon ang hindi ko ginabayan ng walang tulog para alagaan ka? Nagseseryosong pagsasanay? Alin sa mga iyon ang hindi ako ang nagbantay at umalalay sa iyo? Ngunit ikaw? Pagkababa mo lang ng bundok ng 10 araw, gusto mo nang pakasalan itong babaeng kakilala mo lang. Nakita kitang humalik sa kanya. Shimei, ginawa ko iyon dahil Shikshong, ipinagkanulo mo ako. Kaya't manood kang mabuti kung paano kita matatalo. Matagal kong hinanap ang isang lalaking nagustuhan ko, at ibinigay ko pa ang aking unang halik. Bakit ganito karaming nakikipag-agawan sa akin? Nakakatuwa. Ang lalaking pinag-aagawan ng maraming babae ay mas may halaga para lupigin. Isang tunay na. Hindi kayang, kamtan na brilyante. Ang pangunahing plot. Kababatang kasintahan, kapatid na babae, sa martial arts, dominanteng CEO na nobya. At ang nagmamatyag na anak na babae ng Russian mine owner, Ginoong Ye. Anong klaseng swerte sa pag-ibig yan? May pag-asa pa ba si Boss Su? Kahit hindi ko maintindihan ang kwentong sinasabi mo, pero tama si Miss Lee. Ang lalaking tulad ni Ye Chuan na sa lawahan, sama-sama nating talunin ng lubusan. Ayos lang. Naniniwala ako sa'yo. salamat, Qingxue. Kuya, ang iyong 9 Yang Divine Eye, araw-araw? Hindi pwedeng gamitin ng buong lakas ng higit sa 3 beses, di ba? Alam mo rin yan? Bawat kahinaan mo. Naaalala ko, sa labanang ito, ipanalo ko para kay Young Master Zhao. Gagamitin ko ang lahat ng alam ko. Para ipanalo para kay Young Master Zhao. Ang daming impormasyon. Magkasama na kami mula pagkabata. Mahigit 10 taon na. Alam ko rin, alam ko ang kanyang ultimate weakness. Ang pag-ibig ni Su na amo. Yechuan, tingnan mo ako. Ang weakness na sinasabi niya ay weakness ng nakaraan. Pero para manalo, hindi kailangan ng perpektong kasangkapan. Ang kailangan ay isang taong hindi sumusuko. Ikatlong round. Simula na ng countdown para sa Hongsu Luanzhen. Ang balat ng batong ito ay may mga katangian ng Hojiang Mine. Bago, may blind spot. May natural na purple. Maganda siguro ang waterhead. Ito ang pipiliin ko. Sandali! Ang pirasong ito ay talagang ice species. Ang kulay sa ilalim ng UV ay medyo abo. May cotton sa base. Ang pirasong iyon ay mukhang ordinaryo. Pero sa lugar na natanggalan ng buhangin, may kumikislap na wax shell at oily sheen. Ang loob nito ay tiyak na glass species na sky blue. Baka naman galing siya sa linya ng pressure appraisal. Ang galing ng kanyang pamamaraan. Kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Hinahangaan kita. Ako na ang mag-o-open ng bato. Glass type, sky blue. Top level purity. Conservative estimate, 1 billion. Currently the highest in the whole venue. 1. We're sure to win this round. The good ones have already been taken by Warner. Picked. The rest are just ordinary materials. Warner. Yechuan, focus. Time is almost up. Mr. Ye, don't look at Miss Lin anymore. Quickly look at the stones. This piece. Brick material.
Estimated value. 2,000 pesos. What? Not even 10,000. I said he's trash. Only 2,000 pesos. Go play with mud. Ms. Lee, here is 50 million. In the future, you will be our Zhao family's great benefactor. I don't want it. I just want to watch you lose. Jinu, I want to see even more. This thing you chose. How it gets snatched away in public. Becomes someone else's plaything. This is exactly what I want. Aba, Miss Lin, kapareho pala tayo ng iniisip? Huwag kang mag-alala. Kapag nanalo na ako, akin na si Su Qingxue. Si Ye Chuan ba ay isang walang kwentang lalaki, di ba? Pipilayan ko ang mga mata niya para magbawi ka. Pinagplanuhan mo talaga ito para lang agawin ang nobyo ko. Akin siya. Siya ang unang umayaw sa akin. Buti na lang naparito ako ngayon. Ang gulong ito. Lalong komplikado. Presidente Su, hindi ito ang tamang oras para mag-away? Bilisan mo? Match point na. May kasama akong si Master Shi Wang at si Master Lin. Swerte ko talaga ngayon. Isang round na lang ang natitira. Subukan natin ang mas nakakabuhay. Tumaya tayo sa buhay. Ano? Pumili tayo ng isang batong-bato bawat isa. Kung kaninong bato ang mas mababa ang halaga, siya mismo ang magdidikdik ng batong iyon hanggang maging pulbos at lulunurin ang pulbos. Sa ganito, sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng butas ang bituka, malalang pagdurugo, at pagkabigo ng mga organo. Tiyak na mamamatay. Hindi, Xiao Tianxiong. Nababaliw ka ba? Ito ay pagpatay. Pagpatay, kung hindi ka matapang, kasunduan ng buhay o kamatayan, nakasulat sa puti at itim, ang lahat dito ay mga saksi. Kung hindi ka matapang, magpatalo ka ngayon dito. Sunod-sunuran mong ibigay ang Su Corporation at ang sarili mo. Nalinis. Sa akin, gamit ang 2 kamay mo. President Su, hindi ka dapat pumayag. Maaaring may mamamatay dito. Ginoong Zhao. Ang pagtaya sa bato ay isang marangyang bagay. Bakit pa gagawin mong ganito kadugo? Ang aming minahan sa Russia ay maaaring maging garantiya. Gamit ang katumbas na ari-arian bilang pusta, ano ang masasabi mo? Ari-arian? Hindi ko gusto ang pera ngayon. Ngayon, gusto ko ang buhay ni Ye Chuan. Gusto kong makita niya mismo. Ikaw, Su Qingxue, paano ako magmamalupit sa'yo? Kapag ang laro ay naitakda, ang mga tuntunin ay mas mahalaga pa sa langit. Ye Chuan, kung hindi mo kayang tanggapin, magpatalo ka at tanggapin ang pagkatalo. Ye Chuan, tayo na. Hindi ko na gusto ang kumpanya na ito. Hindi natin dapat tanggapin ang taya na ito. Tatanggapin ko ang taya ng buhay o kamatayan Ye Chuan, hindi mo na gusto ang buhay mo ba? para sa iyo at para sa sinabi ng aking guro, ang daan ng kaligtasan. May mga laro na hindi mo maiwasan, kaya't daanan mo ito. Mabuti, may lakas ng loob. Magsimula na, Master Wu. Sige. Ang taya ng buhay o kamatayan ay magsisimula. Ang bato na ito, hukay ng pagan. Ang balat ay siksik. Ang mga butil ng buhangin ay pantay-pantay tulad ng asin. Tiyak na may mataas na kulay. Ako, pipiliin ko ito. Naku, ang 9 niyang Divine Eye ay nasa limit na. Ye Chuan, huwag mo na itong tingnan. Ako, tatanggapin ko. Ye Chuan, huwag ka nang tumingin, aminado na ako. Piliin ang pinakamaliit. Iyon ang itinuro sa amin ng aming guro mula pagkabata. Signal ng tiwala. Ang aking nakababatang kapatid ay naniniwala sa kanya. Ngunit kanina, halos gusto niyang mamatay ako. Hindi naniniwala. Ang aking mga mata ay halos bulag na. Ye Chuan, malapit na ang oras. Bakit? Natatakot ka? Ganito lang ba ang tapang ng tagalinis ng CR? Ginoong, Ye, Dapat ba akong maniwala sa aking nakababatang kapatid? May 3 segundo na lang. Ito na, ang pinakamaliit na Black Wuxia. Haha. Ye Chuan, ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Pumili ng isa, ang Thunderstruck Stone na hindi karapat-dapat maging stepping stone. Halika, at tumaya tayo ng buhay.
Ice species yang green with floating flowers. Matinding kulay. Ang lawak ay lampas sa 1/4. Pagtatasan ng pamilihan. 50 milyon. Nanalo. Master Wu ay talagang hari ng bato. Ye Chuan, ano ang iyong ihahambing? Maghanda kang lumunok ng alikabok ng bato. Jade na may dugo. Hindi. Espiritual na hade ng dugo ng dragon. Ang maalamat na espiritual na hade, may likas na espiritu ng kahoy at apoy sa loob, makakapagpalakas ng mga ugat, makakapagpahaba ng buhay. Ito, matagal na lumampas sa kategorya ng ordinaryong alahas. Ito ay mga bagay na pinapangarap ng mga cultivator. Walang halaga, hindi masukat. Hindi. Sa Thunderstrike Stone, paano lumitaw ang Dragon's Blood Spiritual Jade? Life and death bet. Ye Chuan nanalo. Nanalo. Talaga, lagi kang gumagawa ng himala. One Air, talagang tinulungan mo ako? Ano ba talaga ang gusto mo? Zhao Tianxiong, ikaw ang nag-set ng life and death bet. Ngayon, natalo ka. Young Master Zhao. Sumunod sa resulta ng pustahan. Young Master Zhao. Sige na. Kainin mo ang pulbos na bato. Hindi ako natalo. Ikaw ang mandaraya. Ye Chuan. Kainin mo ang pulbos na bato. Kung hindi, papatayin ko siya kaagad. Kinooso. Zhao Tianxiong, kahit patayin mo ako ngayon, hindi mo mababago na isa kang tunay na walang kwenta na talunan. Ye Chuan, huwag mo siyang pansinin. Hindi niya ako papatayin. Talagang isa kang hamak na tao. Kaagad, ngayon din. Kainin mo ito. Kung hindi, pasasabugin ko ang ulo niya. Siya, kakainin ko. Huwag mong kainin, G. Ye. Siya ang sumira sa tuntunin. Siya ang nanakit. May baril siya. Hindi dapat bilangin ang pustahan. Maliit na cute, gusto mong mamatay? Ye Chuan, Hindi ko inaasahan na ganoon kababa si Ji Zhao. Ang galing mo ha. Tingnan natin kung gaano katagal tatagal ang iyong mata ng Diyos. Anong nangyari? Hindi na gumagana ang mata ng Diyos mo? Paano ko papatayin ang aking nobya? Ang gusto kong patayin ay ikaw, ang nakakainis na walang kwenta. Patayin mo ako. Pakawalan mo si Ching Xue. Gusto mong maging bayani? Sige, pagbibigyan kita. huwag. Talisman ng pagpapakawala ng katawan. Bakit hindi na ako makagalaw? Lin Waner, ang cute-cute mo talaga. Ang tapang mong magtaksil sa akin. Pagtataksil? Hindi kita sinilbi kailanman. Gusto ko lang talunin si kuya. Hindi ibig sabihin gusto ko siyang mamatay. Kontrolin ang eksena. Ginoong Zhao. Tapos na ang laro mo. Tinangka mong gumamit ng baril. Lahat ng nandito ay saksi. Tungkol sa susunod na aksyon. Ipapasya na ito ni na Ginoong Ye at President Su. Zhao Tianxiong, ikaw ang nagpanukala ng pustahang ito. Pipitin siya rito. Dilaan niya ang alikabok sa batong ito. Huvag, Ching Xue. Hindi, President Su, Ginoong Ye. Nagkamali ako. Ibabalik ko ang lahat ng supply chain sa Su Group. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi lang iyon. Kasama rin ang 2 mina sa Africa at South America na gumuho. Ang pagmamay-ari sa mga iyon, ilipat lahat sa Su Group. Pero ang 2 deposito ng mineral na iyon, hindi ba't wala ng silbi? Ang giniba ko lang ay ang mga tunnel. Ang mga mineral sa ilalim ng lupa. Hindi naman tumakas. Gumastos ka lang para maglinis, makakapagmina ka pa rin ng mga brilyante at tanso. Ang tanong, buhay mo ba o ang 2 sirang mina ang pipiliin mo? Sige, ibibigay ko lahat. Dalhin. Nagagawa mo talaga ito. Ipinagtatanggol mo ang iba sa peligro ng buhay mo. Lalo kung gustong gusto, makuha ka. Ginoong Ye, kahit ang katawan mo.
o ang puso mo? Waner, bakit mo ako tinutulungan? Senior, ang relasyon natin ay hanggang dito na. Sa pagkakataong ito, Ako ang unang hindi gusto sa iyo. Presidente Su, malapit na ang ambulansya. Nanalo ng kaharian, nawala ang kasintahan, Ginoong Ye, Presidente Su, at ang Miss Wan-Er, ang Rusyanang mayaman. Ano ba talaga ang masamang tadhana? Kanina pa, ipinagtanggol niya ako sa baril, sa peligro ng buhay niya. Ang utang na ito, hindi ko ito mababayaran sa buong buhay ko. Siguro ako, Xiaoyan, formal na sumali rin, ang masamang tadhana na ito. Bata, ang mga mata mo ay Nanyang Divine Eyes. Hindi mo ito maitago sa mga eksperto. Nagnanais sa mga mata, hindi ito mga ordinaryong tao. Ikaw at sa kanungan mo, ang Xuanyin Spirit Body. Ang problema ay simula lang. Narinig ko ang sinasabi ng Stone King. Paano niya nalaman ang Ninyang Divine Eye? Baka, Ye Chuan. Hindi ko nahahayaan kang lumayo mula sa akin. Ye Chuan. pagod lang ako. Pinilit ako na magstay pa ng ilang araw. Pagbati sa tagumpay ng Su Corporation, congratulations din sa paggaling ni Mr. Ye. Para ipagdiwang ang dalawang magandang balita sa guest room sa taas, may inihanda ako ng espesyal na personal gift. Maniwala ka sa akin. Magugustuhan mo ito. Ano? Tara, tingnan mo na ngayon. Miss Nasha, salamat sa gift mo. Pero ang fiancé ko, bagong gumaling kailangan ng katahimikan. Baka wala siyang lakas para sa ganyan. MS, Su, masyado kang nag-aalala. Ang mga lalaki, hindi lang kailangan magpahinga sa kama. Minsan, ang tamang sorpresa at excitement. Ang pinakamabisang gamot, naniniwala ako. Si Mr. Ye mismo, ay gagawa ng tamang desisyon. Tumahimik kayo. Mr. Ye, natatakot pa rin ako. Tuwing magsasara ako ng mata sa gabi, naaalala ko ikaw na duguan at nakahiga sa harap ko. Wala na akong pakialam. Handa akong magsagawa ng kahit ano. Ye Chuan. Gusto ko sa'yo. Alam ko, ako lang ay isang assistant. Hindi ako kasing galing ng Suzong at hindi rin kasing galing ng Miss Nasha. Wala akong alam. Pero gusto ko talaga sa iyo. Simula ng una mo, sinira ang stockings ng Suzong. Naisip ko na ikaw ay iba sa lahat. Xiaoyan, lasing ka ba? Anong sinasabi mo? Bumalik ka sa room at magpahinga para mawala ang lasing. Sorry, Suzong. Sorry, lasing ako. Ang alak, nakakasira ng sitwasyon. Xiaoyan, anong ginawa mo? Nangahas kang agawin ang boyfriend ng Suzong. Gusto mo bang mamatay? Medyo hindi siya komportable. Una, dadala ko siya sa taas para magpahinga. Bumalik sa room. Dito ka matulog ngayong gabi. Hindi pwede. Kwarto ni Qingshui ito. Sa room ng katulong ako natutulog. Pag nalaman ni Qingshui, papatay ako niyan. Ye Chuan, anong ipinagmamalaki mong pagiging mabuting tao? Sa kaliwa, may nakababatang kapatid na babae, handang mamatay para sa'yo. Sa kanan, may Russian heiress, nakatitig sa'yo. At saka, Xiaoyan nagdeklara ng feelings sa'yo sa harap ng lahat kanina. Sinasabi, naaalala mo pa ba? Yung nakababatang kapatid na babae na si Wan-Er, o sa tingin mo, yung napakaakit-akit na gaya ni Nasha. Mas bagay sa taste mo? Hindi pwede. Ang gusto ko ay Qingshui. Ang pinagtatangol ko ng buong lakas ay Qingshui rin. Sa buong buhay ko. Qingshui. Siya ang kapartner ko sa buhay.
Kahit na mukha akong pasaway at walang disiplina parang may karanasan. Pero ito talaga ang una kong pagkakataon. Kakaiba. Anong nangyari? Masama ang pakiramdam mo? Hindi, masyado akong komportable. Simula bata ako, malamig ang kamay at paa ko. Hindi nagiging mainit kahit taglamig. Nanlalamig kahit tag-init. Pero ngayon, mainit sila. Mainit lahat. At parang may mainit na ilog na dumadaloy sa katawan ko. Mabilis at magaan. Kahapon, gumawa ako ng maraming bagay buong gabi. Pero hindi ako pagod. Oo nga, mas malinaw ang nakikita ng mata ko kaysa kahapon. Hindi rin gaanong masakit. Ay, tama. Sinabi ng aking guro na ako ay katawan. At ikaw ay katawan. Kailangan nating pagbalansehin ang yin at yang. Oho, ganito ang kahulugan ng pagbabalanse ng yin at yang. Kung ganon, tayo ay dapat magbalanse pa ng madalas. Sige, ikaw ang amo. Susunod ako sa'yo. Miss Sue, may problema. Wala akong nakita. Xiaoyan, anong nangyari? May problema sa kumpanya. Lahat ng empleyado na nagtrabaho ngayon ay nagka-high fever at nanlalamig pa rin. Nagpunta na ang medical team pero hindi malaman ang dahilan. Lumalala pa ang mga sintomas. Flu? Flu ba ito? Hindi. Binigyan sila ng sumpa. Sumpa? Ang sumpa? Na-resolve na. Pero hindi ito karaniwang pamamaraan sa negosyo. Hindi rin ito medical accident. Ano iyon? Ito ay blood plague curse. Isang napakasamang uri ng dark magic. Ang nagsumpa, kailangan ihalo ang sariling dugo sa vital blood ng biktima, paghalo, at i-trigger sa pamamagitan ng medium ang makakagawa ng ganitong sumpa at makakaapekto sa lahat ng tao sa buong building. Mr. Ye, siguradong makakaya mo. Hindi sigurado. Ang taong gumagamit ng ganitong magic, hindi lang mataas ang mastery sa magic, kailangan rin na nakapatay na ng tao, gumamit ng live tao para sa sacrifice. Noong nasa Southeast Asia ako dati, naramdaman ko ang halos parehong aura. Ito marahil ay Ye Chuan, ikaw talaga ang nag-resolve ng sumpa. Walang duda, ang successor ng Nine Yang Divine Eye. Ang mga mata mo, napakaganda talaga. Stone King Wu Liang. Ikaw talaga ang naglagay ng sumpa. Master Wu, paano mo naging ganito? Stone King, iyon lang ang identity ko sa publiko. Noong 30 taon pa ang nakalipas ako, nakahukay ako ng isang binata na may divine eye. Katulad mo, sinipsip ko ang lahat ng dugo niya, nakakuha ako ng bahagi ng energy niya, pero hindi ito sapat sa ancient jade ng Zhao clan na iningatan ng 1,000 taon. Nakapaloob ang spiritual energy at resentment. Lahat ay sinipsip ko. Kaya nga iba ang aura mo, malaki ang pagtaas ng power mo nitong mga araw. Ngayon 2 hakbang lang ang kulang ang mga mata mo at ang primordial yin ng kanyang Xuan Yin spiritual body kapag nag-fuse sa mga mata mo. Kukunin ko ang spiritual essence niya para mag-harmonize sa akin, lalampasan ko ang hangganan ng buhay at kamatayan magiging immortal yin pupil ako. Naloko ka ba? Ito ay evil path. Masamang landas, 3,000 great paths. Ang nagwagi ay hari. Ang natalo ay bandido, Ye Chuan. Bibigyan kita ng isang pagpipilian sa 3 araw. Dalhin mo ang mga mata mo at ang Xuan Yin spiritual body. Hanapin mo ako sa Ghost Market. Kapag kusang loob mong ibinigay ang mga mata mo para siya at ako ay mag-harmonize ng yin yang hindi ko papakialaman ang buhay ng daan-daang libo sa Jiang City. Pangarap lang yan, mas gusto kong mamatay kasama mo. At hindi ko kailanman ibibigay ang Qing Shui sa evil demon na katulad mo. Mamatay kasama. Handang mamatay siya para sa'yo. Blood Plague Curse Activate. Sa 49 na water stations sa Jiangcheng, nagtago ako ng mga Blood Plague Stone at na-activate na kanina. Pagkatapos ng 72 oras, lahat ng tao sa Jiangcheng na umiinom ng tubig gripo ay mahahawa ng curse power. Una, lalagnatin. Pagkatapos, mabibigo ang atay. Sa huli, magiging estatwa. Ang antidote, ako lang ang nakakaalam. At nasa akin ito. Kung hindi ka darating, ang Jiangcheng ay magiging isang patay na lungsod. Nababaliw ka na. Iyan ay daan-daang libong buhay. Tandaan mo, Ye Chuan, daan-daang libong buhay. Ang ipinapalit sa iyong mga mata at sa babaeng ito, napakagandang negosyo nito. Pagkatapos ng 3 araw, sa Underground Ghost Market, maghihintay ako sa iyo. Yi Chuan, hindi ka pwedeng pumunta. Ito ay isang bitag. Manager Sue, Ginoong Ye, kakakatanggap lang ng emergency notice.
Maraming ospital sa buong mundo ang dumanas ng pagdagsa ng mga pasyenteng may mataas na lagnat at koma, at ang sintomas nila ay eksaktong kapareho ng sa mga empleyado ng aming kumpanya. Ang lungsod ay kasalukuyang nagsisiyasat ng pinagmumulan ng tubig. Xing Chue, pasensya na. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kayang panoorin na daan-daang libong buhay sa buong lungsod ang mamatay dahil sa akin. At lalong hindi kita muling ilalagay sa panganib. Oy, Nasha. Kailangan ko ang tulong ninyo. Tungkol sa pagtaya sa bato. Hindi. Ito ay isang digmaan. Wu Liang ay naglagay ng blood plague curse sa buong lungsod. Kailangan kong hanapin ang 7 water source nodes sa loob ng 3 araw at tapusin ang lahat sa kanya. Sige, ihahanda ko. Mamamatay ka. Xing Shue, naalala mo pa ba ang sinabi ng aking master? Ito ang aking pagsubok. Mayroon ako ngayon ng iyo. May Waner, may Nasha, at may Xiaoyan. Patungo sa lungsod na kailangang protektahan. Xing Shue, tulungan mo ako. Sabay nating lutasin ang sitwasyon. Ayos ba? Si, Ayos. Kailangan kong maghanap ng tulong. Kailangan kong puntahan ang One Air. Mas malawak ang kaalaman niya sa mga formation kaysa sa akin. Hindi tayo mananalo kung wala siya. Ye Chuan. Anong oras na ngayon? Ang buong lungsod ay nasa panganib. Tens of thousands of lives ay umaasa sa iyo. Sa unang pagkakataon, ang naisip mo ay ang iyong nakababatang disipula Li Wan Air. Aray, aray, aray. Talagang isa kang trashy man. Aray, aray, aray. Mahal kong asawa. Nagkamali ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, sa stratehiya, bigyang pansin ang kalaban. Sa taktika, pagkaisahin ang lahat ng puwersang maaaring pagkaisahin. Huwag kang mag-alala. Ako ay isang tagapaghatid lang. Ikaw ang commander. Xiaoyan. Lumabas ka sandali. Ha? Bakit? Ipapatupad ko ang mga panuntunan ng pamilya Su. Bago lumabas, ubusin ang ammunition. Ha? Huwag! Xiaoyan, tulungan mo ako. Mr. Yi, magdasal ka para sa sarili mo. Hindi ako makakatulong sa iyo. Ginamit ko ang lahat ng intelligence network ng pamilya ko sa Far East at sa buong Southeast Asia, si Wu Liang, o kaya ang kanyang alias. Sa nakalipas na 10 taon, sa Myanmar, Laos, at sa mga jade gambling circles sa border ng Thailand, ay napaka-aktibo sa black market. Mayroong 7 ulat ng kamatayan dito na lubhang magkakatulad at kakaiba. Ang mga namatay, bago sila mamatay, ay pawang mga jade gambler na medyo kilala sa lugar. Bago sila mamatay, lahat sila ay nakakontak ng mga espesyal na raw jade na hindi malaman ang pinanggalingan. Pagkamatay, ang kanilang mga katawan ay mabilis na naging tuyot, at may mga pattern ng jade na lumitaw sa balat, at bago sila mamatay, ang pinakamagandang jade na kanilang nahukay. Lahat iyon ay nawala na. Ginagawa niya ang pagnanakaw ng jade fate ng iba, pati na rin ang swerte, maging ang buhay na lakas. Hindi lang iyon. Ayon sa isang sinaunang sekretong dokumento, mayroong isang mahika na matagal nang itinuring na ipinagbabawal. Ito ay tinatawag na Shiling Yin Yu Jue. Ang mga nag-aaral nito ay gumagawa ng espesyal na yin jade bilang daluyan upang maglagay ng sumpa mula sa malayo at dahan-dahang kunin ang buhay na lakas at espiritual na esensya ng biktima upang palakasin ang sarili. Kasabay nito, sa pamamagitan ng pag-agaw sa Red Light of Fortune na sumisiklab kapag nagja-jade gambling ang iba, pinapalakas nito ang masamang jade. Ang Mochi Treasure Appraisal na ipinakita ni Wu Liang sa kanyang pagja-jade gambling ay ginagamit ang masamang mahikang ito. One Air, ang mga impormasyong ito mo ay napakahalaga. Maraming salamat sa pagbalik mo upang tulungan kami. Pero may isang tanong ako. Napaka-importante. Sa huling dinner ng pagtaya sa bato, hindi ba galit ka sa matandang shisyong mo? Bakit? Pero ngayon, ang pagkakasundo ninyo ay napakahusay. Ginoong sugalit talaga ako sa shiksyong ko. Galit ako sa kanya, bakit hindi niya sinabi sa akin na aalis siya? Galit ako sa kanya dahil pinili kanya at hindi ako. Nais kong sa dinner noong araw matalo siya hanggang sa wala siyang pantalon. Magtanda siya ng mag-isa. Mr. Ye, napakalaki ng puso mo. Pero sa gitna ng Shura Field, naghihintay ng drama nagkadrama sa sarili ko may kasama pang sound effects. Pero, yun ay personal. Pero ngayon ito ay tungkol sa buhay ng daan-daang libong tao. Tungkol sa katarungan ng paglaban ng tama at mali. Kahit gaano ako katigas ang ulo, Lin Waner hindi maaaring. Hindi makilala ang importante at hindi shiksyong ko. Kasama ko siya sa paglaki at siya rin ang tanging tao na makakatalo sa Wu Liang. Kapag tinutulungan ko siya,
parang tinutulungan ko ang Jiang Cheng. Kaya ito ang huling responsibilidad at misyon ko bilang miyembro ng sect. Magaling. Napakagaling. Shimei, ang speech mo kanina ay parang punong-puno ng damdamin, may mataas na layunin. Muntik na ako mainit ang dugo. Pero nakalimutan mo ba? Muntik na makipagsabuatan ka sa Zhao Tianxiong para ipahamak ako. Oh, parang may ibang dahilan. Tama na. Huwag kang magdrama. Ahem, Ching Xue, sasabihin ko sa'yo. Oh. Noong gabi, pagkatapos ng piging, pagbalik sa bundok ng bunso sa aming mga mag-aaral, agad siyang hinatak ng guro. Tinawag siya para saktan siya ng salita. Mahigit 3 oras. Hey, ang sinabi niya mismo ay ganito. Ahem. Ang dalawa, ang kapalaran nila ay magkasama, parang ginawa ng langit at lupa para sa isa't isa. Ikaw, batang babae, anong pakialam mo? Sasabihin ko sa'yo, kapag sumausaw ka pa. Paparusahan kita ng 10 taon sa harap ng pader. At sinabi pa ng guro, sa Wuliang, mayroong sa aming grupo, ang nawawalang mahiwagang kapangyarihan. Malamang na may kinalaman sa pagkawala at pagkamatay noon. Kaya nga, at inutusan niya ako, sa anumang paraan, tulungan ang iyong kasamang mag-aaral. Alisin ang masamang elemento. Linisin ang grupo. Ang galit mo noon. Puro palabas lang. Siyempre, pinili kong sumama sa grupo ni Zhao Tianxiong para makalapit sa Wuliang. Kung hindi, paano mo nalaman ang mga kahinaan ni Wuliang? Wow! Yung pagiging galit dahil sa pagmamahal, pagbabago, at pagtalikod, pagkagalit na may pagmamahal, puro palabas lang. Ang galing ni Wan Er sa pag-arte. Sayang, hindi man lang nag-Oscar. Mas naniniwala ako, 3 bahaging pag-arte, 7 bahaging totoo. Totoo ang paggising sa'yo sa pamamagitan ng paninita. Totoo ang responsibilidad. Pero ang pagiging galit dahil sa pagmamahal noon, malamang totoo rin. Pero ngayon, ganito na lang, mas mabuti. Sina? Kahit ano pa ang sabihin, Waner, gusto ko pa ring magpasalamat sa'yo. Kailangan namin ang tulong mo. Huwag nang ganyan, sabihin mo na ang importante. Sa mapa, itong 3 punto na to, alin ang uunahin? Halika. Ayon sa impormasyon ninyo, nakumpirma ko na kanina, narito mismo. Tugma ang impormasyon. Na-detect ng mga tao ko na may mahinang pero tuloy-tuloy na abnormal na radiation signal sa paligid. Iba ito sa anumang kilalang mineral. Mabuti. Ngayon, may target na rin tayo. Anong mayroon na rin? Ang kulang na lang ay ang pag-atake natin. Gusto ni Wuliang ng malaking laban? Sasabayan natin siya hanggang dulo. Tama. Para sa Jiang Cheng, at higit sa lahat, para sa atin, ang laban na ito, dapat tayong manalo. Aray. Nandito na. Wuliang, ang hirap hanapin itong black market mo ah. Handa ka na bang ialay ang iyong sarili? Umupo ka. Tikman mo ang tiyang ito. Gawa sa jade ng espiritu ng Hansan. Hindi mo ito mabibili sa ibang lugar. Tama na yan, Wuliang. Itigil mo na yang mga walang kwentang kalokohan mo. Kalokohan? Ye, Chuan. Taglay mo ang 9 yang divine power. Innate Xuan Yang body. Misu, innate Xuan Yin spirit body. Nakatayo kayo rito para akusahan ako at insultuhin ako. Hindi ba't napaka-ironic? Kayo at ako, walang tunay na pagkakaiba. Pareho lang tayong gumagamit ng mga espesyal na bagay sa mundong ito para makamit ang ating mga layunin. Wuliang, yung mga tao sa stone gambling. Sugal lang naman ang ginagawa nila, pero pinatay mo sila. Bagamat tinatawag akong Asian Stone King, ang ayaw ko talaga ay ang pagsusugal, ang mga taong yon. Kinuha nila ang kayamanan mula sa mga bato. Mas direkta lang ang ginagawa ko. Mula sa kanila, kinukuha ko ang kanilang stone affinity at swerte. Kahit ang huling sandali ng kanilang buhay. Upang palakasin ang aking Dao. Natural selection, survival of the fittest. Iyan ang tunay na daan ng kalikasan. At kayong mga may innate spirit bodies, magagamit para sa akin upang maipakita ang inyong tunay na halaga. Kalokohan. Ang kakayahan natin ay para magtanggol.
para makilala ang totoo at huwad, para magtagumpay tayong magkasama, at hindi tulad mo na nagnanakaw at pumapatay, gamit ang buhay ng iba. Kaluluwa, bilang panggatong, para magtagumpay sa sarili. Maging demonyo. At tinatawag mo itong daan. Ang daan mo ay ang daan patungo sa impyerno ng mga demonyo. Yuliang, ako ay mula sa Siyuan Tianzong. Ako si Lin Waner, mula sa sangay ng pagkilala ng mga kayamanan. Hindi lang ikaw ay nagsasanay ng masamang sining, pumapatay ng mga inosente, at higit pa, 30 taon na ang nakalipas. Sa aming sekta, ang pagkawala at pagkamatay ni Tio Jingchen ay may kinalaman ka. Ngayon, mas mabuting sumuko ka na. Sumama ka sa akin pabalik sa Xuan Tianzong para hintayin ang hatol. Si Jing Chen, na matandang matigas ang ulo. Tama, ako ang pumatay sa kanya. Sino ba siya? Napatuloy na sumusunod sa mga nakakatawang patakaran ng sekta. Ayaw ibahagi ang mga lihim ng Yin Yu sa akin. Hindi marunong tumingin sa sitwasyon. Namatay siya ng nararapat. Masarap ang lasa ng kanyang mga mata. Masamang kulto at maling daan. Mamatay ka. Tapos na ito. Dahil hindi mo na-appreciate ang kawihan, huwag mong sisihin ang Amanda. Mga paper puppet na nagbubuklod ng kaluluwa, makinig sa aking utos. Array. Si Aoyan, na siya. Ang pangit talaga ng manikang ito. Bastos, bitawan mo ako. Bakit ba itong patay na bagay na ito ay ganito kalakas? Ginoong Su, Ginoong Ye, sagipin ninyo ako. Kayong dalawang cultivator, isang mystical yin spirit body. Anong ginagawa ninyo dito? Dapat ang mga manonood ay manood lang, tahimik na magmasid. Huwag ninyong gambalain ang pagganap ng mga bida. Wu Liang, pitawan sila. Taksil, Mga kampon ng kasamaan, ganyang karumal-dumal na pamamaraan lang ang alam. Huwag kayong mag-alala, kayo naman ang susunod. Gusto kong makita kung ang tinatawag na natural spirit treasure ay magpupumiglas din tulad nila. Nang mahina ngunit maganda. Ha 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 ha. Huwag kayong mag-alala. Ang mga bound spirit paper puppet na ito ay hindi gaanong nakakasakit. Kapag natapos na namin si Wuliang, sasagipin namin kayo. Tapusin ako? Kayong tatlo, kaya ba ninyo? Ngayon pa lang ang tunay na simula. Maghintay kayo sa kamatayan. ang lakas niya ay mas malakas kaysa noong handaan, di ba? Nilamon niya ang napakaraming Spirit Stone tablet. Ang lakas at bilis niya ay hindi na pangkaraniwang tao. Wala tayong tsansa kung basta-basta na lang tayo lalaban. Hahaha, mabuti at may mata ka, bunso. Ang dinner ng pagpusta sa bato, kayo magkapatid. Kung magtutulungan kayo, wala akong katiyakan. Pero ngayon, sinipsip ko na ang daang taong koleksyon ng pamilya Zhao at niluto ko ang lahat ng esensya mula sa 79 na Stone Fate Cauldrons. Kayo tatlong magkakasama. Kahit pagsamahin pa, hindi kayo katumbas ng isang kamay ko. Hahaha, Wu Liang, akala mo ba si Ye Chuan ay isang barumbado na walang paghahanda at dadalhin lahat dito para mamatay? Nagpapaimbabaw ka lang, kahit may backup plan ka pa. Ano naman, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Nakabaon sa Jiang City ang 49 na Blood Plague Stones. Ito'y direktang nakakabit sa buhay ko. Kapag natalo ako, sa isip ko lang, lahat ng Blood Plague Stones ay sasabog. Sa sandaling iyon, ang buong Jiang City, ang 800,000 na blood essence at spiritual aura ay magiging nutrisyon para sa muling pagkabuhay ko. Kahit mapatay ninyo ako ngayon ng swerte, madadala ko ang buong lungsod sa pagpanaw ko at mabubuhay muli ako. Wuliang, baliw ka talaga. Buhay ng 800,000 katao. Para lang sa isang pagkakataon na mabuhay ka muli. Hindi ito daan, demonyo ka. Isang tunay na demonyo. Hahaha. Ano naman, kung hindi mo isipin ang sarili mo, wawasakin ka ng langit at lupa. Wu Liang, sayang, wala na ang mga baraha mo ngayon. Hindi, imposible. 50 na binalokasyon, napakatago. Paano mo ito nahagilap sa loob lang ng 3 araw? Haha, akala mo ba talagang lalaban ako nang walang pagkakataong manalo? Ang dalawa naman nila, hindi lang basta manonood. Ito si Ginang na siya, ang nag-iisang tagapagmana ng mina sa Rusya. Ang mga resources niya, ang professional na team niya, kayang iskan ang buong Jiangcheng sa loob lang ng 24 na oras. Ang kalidad ng tubig, pati ang mga abnormal na enerhiya,
mako-compute ng eksakto. Ito naman, si Xiao Yan, ang punong katulong ng Su Group. Huwag mo siyang maliitin, kahit nakatali, parang hindi makakilos. Pero ang galing niya sa pag-i-integrate ng impormasyon, sa pag-aayos ng resources, at sa pagtutulungan ng team, parang isang headquarters na. Tapos, idagdag mo pa ang kakayahan namin tatlo. Hehe. Ang 4 na bling piraso mong mga walang kwentang bato, 3 araw? Sobra-sobra pa yan. Imposible! Ang tagal kong pinaghandaan ang plano na to. Wu Liang, sabihin ko sa'yo. Yang mga mumurahin mong gadget, ang radiation signature nila, sa harap ng pinakabagong modelo ng detector namin, ay parang parola. Sa gabi, kitang-kita. Haha. Tama. Lahat ng coordinates, data, progress, monitoring report, na-sync na namin lahat sa cloud. Hindi! Imposible yan! Ang reincarnation plan na to, 20 taon ko tong inihanda. Mula sa pagpili ng lugar at pag-set up, sa pag-refine ng bato, hanggang sa paghintay sa yin yang spirit body, sinuri ko bawat ley line, bawat water eye, bawat nodal point ng tao. 49 na bato ng salot sa dugo. Bawat isa ay dumaan sa hindi mabilang na pagsusuri. Ito ang aking daan patungo sa walang hanggang buhay. Sinabi mong makikita mo sa loob ng 3 araw, hindi ako naniniwala. Hahaha, Yechuan, natalo ka na. Talagang natalo ka na. 40,000 na bato ng salot sa dugo, buong buo at walang sira, walang nawawala, kahit isa. Sabi ko na, kung makakita ka ng 3, magaling ka na. Paano mo makikita lahat? Ganoon ba? Senior, nasubaybayan mo na ba lahat? Malinaw na malinaw. Zhu Yang Shenyan, sa buong kapangyarihan. Dong Shu tracking Xing Huo Fen Xie. Anong ginagawa mo? Tigil! Tigil! Ang aking mga bato ng salot sa dugo. Ang aking plano para sa muling pagsilang lahat nawala, Yechuan. Ikaw ay isang malaking sinungaling. Kanina pa, niloloko mo ako tungkol sa lokasyon, Yechuan. Hehe, matanda, 60 taong gulang ka na. Naniniwala ka pa rin sa ganitong mga maliliit na trick. Sayang ang buhay mo. Ngayon, wala ka nang itinatago. Talagang wala na. Naku po, nung sinabi ni Wu Liang na walang sira, muntik nang huminto ang tibok ng puso ko. Ang lakas ng loob ni G. Ang galing talaga. Hindi lakas ng loob, talagang tiwala sa sarili. Alam na niya agad, natiyak na personal na titignan ni Wu Liang. Kailangan nating mag-ingat sa lalaking ito. Ang galing umarte. Senior, yung ginawa mo kanina, napakabigat ng konsumo ng Starfire to burn evil. Susunod, tulungan kita. Okay lang, sabay tayo. Naubos na lahat ng kanyang itinatago. Huling hirit na lang niya. Huling hirit? Yechuan! Sinira ninyo ang aking pagkabuhay muli at pundasyon at akala ninyo panalo na kayo. Masyado ninyo akong minamaliit. May isa pa akong hakbang. Kapag ginamit ko ito, susunugin ko ang natitirang espiritual na lakas ko. Lahat ng Yin Jade sa loob ng bakuran na ito ay magiging pinakamadilim at nakalalasong soul-extinguishing evil. Lahat kayo ay sasama sa akin sa kamatayan. Tingnan ninyo ang aking Jade and Stone both perish. Dark evil return to origin great technique. Sandali. Akala mo ba talaga nitong 3 araw, wala kaming ginawa? Tumahimik ka. Hindi na kita paniniwalaan. Sinungaling ka. Ikaw ang kontrabida. Hahaha. Jing Shui, ikaw ang magsalita. May napansin kami na isang bagay na talagang kakaiba. Sa loob ng ilang dekada. Ikaw, kahit na bilang hari ng bato sa Asia, ay nagtamasa ng lahat ng karangalan o bilang magsasanay na gumagawa sa lihim. Sa loob ng ilang dekada wala kaming narinig. Kahit na balita tungkol sa kasamang babae. Walang malabong relasyon. Walang chismis. Kahit na mga babae na hindi mo kalapit bilang kasama o kaibigan, wala rin. Sa mundo ng pagsasanay, may mga paraan para umunlad na hindi sumasama sa babae. Pero karamihan ay mapayapa at walang pagnanasa, may mahinhing ugali. At ikaw, Wu Liang, ang pagkahumaling mo sa kapangyarihan, ang pagkahibang mong pagnanais sa lakas, ay lubos na taliwas sa pagiging mapayapa. Ang ganitong ganap sinadyang walang babae ay nagpapakita ng lubhang kakaiba. Tama, base sa mga datos.
Matanda ka, mayaman, may kapangyarihan, may posisyon. Ang gustong sumunod sa'yo siguradong marami. Ngayon, 6 na kung anyos ka na, pero walang anak, walang asawa. Ito'y talagang hindi normal. Maliban na lang. Kalokohan. Nagsusumikap ako para sa pinakamataas na daan. Hindi ko pinapansin ang karaniwang pag-ibig. Ang puso ko ay parang bato. Ay, hindi, hindi. Hindi, di mo kaya. Hindi mo talaga kaya. Hahaha, hahaha. Hindi talaga ang pagtanggi sa isip mo. Noon pa, nang kunin mo ang buhay ng iba at pilitin mong baguhin ang kapalaran mo, dumating ang pinakamalaking kaparusahan. Hindi lang nawala ang mabuti mong pagkatao, nawala rin ang pinakabasikong kapasidad mo bilang lalaki. Kaya, hindi dahil hindi mo kaya, dahil hindi mo maaari. Ikaw, Ay, nawasak ang isip ko. Wala kahit kapasidad para lumaban. Mukhang hindi ko na kailangang kumilos. Ipasa ko sa iyo ang nakababatang kasamahan. Salot ng aming grupo. Hindi makakaligtas ang masama. Kiss ng tagumpay. Para sa iyo, bayani ko. Binigla ni Miss Nasha. Nagulat si Mr. Ye. Hindi nakita ni Amo Su. Dapat ko bang isumbong? Ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Ye. Magdiwang tayo. Okay, ang krisis sa Jiang City ay nalutas na. Tara, uwi na tayo. Makakatulog na ako ng mahimbing. Ate, hindi mo siya papaluin? Paluin si Ye Chuan. Kasi, kanina, habang wala ka, naghalikan siya sa Nasha at yakap-yakap pa siya ni Xiaoyan. Hindi mo nakita? Yay, Chuan! Aray, aray, aray. Sila ang nanguna. Ay, bigyan mo ako ng konting respeto. Maraming tao dito.